13 doctors told my parents, one-on-one, sinabi nila, I won't wake up less than a year. Welcome to another episode of Unbreakable Nation. Andito tayo ngayon sa Ghost Coffee, Marcos Highway, Antipolo. Ang storya natin ngayon ay kakaiba. Isa siyang storya ng milagro, injustice, inspirasyon. Kayo na magsabi. So panoorin nyo ang interview ko kay Miss Martha Teodoro. Good day! We are here with our special guest, Martha Teodoro. So, Miss Martha, thank you for joining us here at Unbreakable Nation. Salamat din. Alright, so sige, para malaman ng viewers natin, no? So, can you tell us something about yourself? And probably, share na rin natin yung story kung bakit ikaw yung feature namin ngayon. Sige, Martha Teodoro. Now, I'm a journalist graduate. So, kaya yeah, I'm a reporter, pero digital media. Ngayon, I've been with the media for a decade already, pero more than that, I've been to CSR work, tapos parang we do outreach. So, kumaga, binan natin, to use the term, mabait akong tao. Mabait. Even, kahit naman kasi family ko rin is a Christian family, nabuhay ako inside the church. Wow, so anak ng pastor. Yes. Sige, Yun. Mark, so balikan natin yung hindi maganda pangyayari sa'yo before na para sa akin nung naano kay story, it's a story of miracle, no? So, can you share to our viewers what happened to you, that tragic moment? Sige, I will try to make it as short as Yes, possible. please. Pero, in 2014, I was on my way to work. So, mga 7:45 in the morning, papunta ako somewhere in Cubao, malapit sa kampo. Mhm. So, I was on my way there. Ako ay nasa tricycle, tinamaan ako ng isang Ford Ranger, Ford Ranger na lasing yung driver. So, tinamaan niya yung tricycle na sinakyan ko and 4 other cars. And for other Yes, so 4 other cars, araro. So, ako, bumaliktad yung tricycle. Ikaw ba yung unang binangga nung... Yes, ako yung diretso. Tumbaliktad yung tricycle, tapos yung driver, tumilapon. In summary, dahil traffic ang EDSA, napigilan siya, nahuli siya. Pero... What do you mean nahuli? So, may attempt tumakas? Yes, hit and run talaga siya. So, pero yun nga, dahil nga traffic ang EDSA, policewoman was in a motorbike, nakita ni incident, hinabol niya. So, nakuha na ng plate number, hinarang ng mga kasama niya bago pa makalayo. So, he was really arrested. So, malaki rin pala tulong ng traffic, no? Sad to say, pero hindi. Tsaka kasi rin maganda yung area na yon dahil Camp Aguinaldo, Yes, Camp. tapat, Camp Crame. So, alam mo lang merong batas There's someone loob. there. Oh, there's Oo. someone there. Okay. So, sorry to bring back the moment, no? Siyempre, I'm trying to imagine, nandun ako, bigla, ano yun? Tapos nun, wala ka na naalala? Ganun? Nakita ko pang bumaliktad yung tricycle. Okay. Nakita kong tumilapon yung driver. Oo, so, in summary nga, 19 days akong in coma. Pero I spent 4 months at the hospital. Kasi I was in 2 hospitals. So, initial dun sa isang hospital, it's a public hospital. And, may respeto ako sa public hospitals. Pero, iniintay na lang ako mamatay doon. Alam mo yun, kasi they don't have the facilities that I needed. So, nung nailipat ako, less than 24 hours, nailipat ako to a private hospital. Dahil private, milyon siya, mahal siya. So, parang my family didn't care. Basta mabuhay lang ako. So, tapos siguro mga 2 weeks pa ako nasa ICU eh.
I think 2 weeks pa. 19 days. Tapos, 2 weeks pa ako nasa ICU. So, may first week ata, nasabihan ako na brain dead. So, yun nga dahil nga yung unang pinanggalingan ko, hinintay na lang ako mamatay. Kasi they didn't see hope. What happened, no? So, you woke up, no, from a very bad dream, I guess. Ano yung mga mahihirap na naalala mo nung pagising mo? Sige. Ang naalala ko nung pagising ko, dilat ng mata ko, una ko nakita, fluorescent light. Mhm. So, kasi you were in the hospital, so yun yung nakikita ko. Tapos nun, gumagalaw ako, pero I could not move. Parang alam mo yung, sa isip ko, igagalaw ko yung kamay ko, tumatayo ako, pero nothing's happening to my body. Buti na nga lang fluorescent light. Yung iba, pagka nagkaganyan, apoy daw nakikita eh. Iba yun. Iba ba yun? Iba yun. Oo. Yun, tapos, ano pa ba? Yun, tapos, naalala ko rin na nasabi rin sa akin na my dad was there. Sinasabi niya, gising na daw ako. Gising na si Martha, gising na si Martha. Tapos, the doctor didn't want to, parang yung tipong, baka mamaya nag-iisip ka lang. Alam mo yun, you just wanted that to happen. Kasi, So, hindi makapaniwala yung doktor. yes, kasi it was also the same day that they talked to my parents na it will take me a minimum of 1 year to wake up sa case ko, sa case na nangyari sa akin. So, alam mo yung medyo devastated na yung parents ko. Tapos, they actually prayed before. Tapos, pag-akit nila, kwento ng dad ko, pag-akit nila sa kwarto ulit, yung nurse ko, yung private nurse, was already telling my dad, gising na si Martha, gising na si Martha. So, punta kagad siya sa doktor. Because the doctor didn't exactly want to, parang dahil kakagaling na natin sa usap na it might take her a year. So, puntahan ko siya bukas. So, the next day pa talaga ako tingnan na, are you really awake? Kumaga parang, with respect to the doctor, naintindihan ko naman siya na parang, logic, you have to be logical na, sige, let's get the emotions down muna. Okay. Tingnan natin. At yung nakita nga nung doctor na, I was already receiving instructions. So, parang siya mismo. Oo. Kasi ang normal is, stick out your tongue. At least yun, walang katawan, dila lang. Dinilaan ko siya. Okay, i-rehab mo na, gano'n. Actually, kasi ang normal na nakikita natin sa movies, coma, gising ka lang, and then back to normal na. Sa akin, hindi. Kumaga sa akin, anong nangyari, I could recognize my mom, I could recognize my dad, pero the rest of the people, who are you? So, nandun yung brother ko, tinititigan ko siya, hindi ko siya makilala. I could not even remember how old I was. So, ganun ka lutang. To use the Hindi kaya, kasi minsan nalilimutan ko rin yung age ko eh. Pwede yan. Iba ba yun? Hindi, pero iba yan. Gusto ko yan. Hindi, pero yun nga, nung time na yun, I could not even remember how old I was or may kapatid ba ako. Talagang gulong-gulo ako. Basta nakikilala ko mami ko, daddy ko. Pero, hinahanap ko si Jesus. To the point na, sabi ko kay Papa, asan si Jesus? Ba't di niya ako binibisita? So, mas naalala ko pa si Jesus even before brothers ko. So, medyo ganun ka lutang. Pero at the same time din, because I was rather devastated na hindi ko kayo nakikilala. Alam mo yun? So, I even asked the Lord na parang, Lord, ano to? Ano nangyayari sa I could not understand what's happening to me. Tapos, na nakakatawa, there was a, retriever siya, nurse din, lalaki, pumasok sa kwarto ko. Alam mo yun, yung mga usual na ginagawa ng nurse, na dapat sana babae, pero lalaki ang pinadala sa akin. Tapos, kamukhang-kamukha niya yung brother ko. As in, Xerox copy. Nung nakita ko siya, kapatid ko, doon mo nag-start na maalala lahat. Isa-isa. Oo, pero yun nga, dahil nga, tinamaan ng left side ko, kaya may scar pa ako dito. Ayan, oo. So, dito ako tinamaan. So, kaya, unti-unti talaga, unti-unti ko inalala. Ayun, naalala yung mga bagay-bagay. Pero, more than sa inaalala mo yung mga taong nakaharap mo, parang sa memory mo rin,
very slow. Mhm. So, yung kunwari, ano man ang problema ko before the accident, I could not even remember that yun nga, na meron pala akong problema sa school ko, meron pala akong problema ganito, yan. I could not remember all those things. So, parang God had a reason. Tapos, sige, ulitin natin, ano ba talaga ang buhay mo ngayon? How do God wants me in my life? Nakaka-relate ako kasi parang minsan nagigising ako. Tapos pagising ko, iniisip ko, ay, may asawa pala ako. Parang, Iba ba yun? ay, iba ata yan. Iba rin. Kasi Iba ako, ba? iba yung takas. Iba ba yun? Oo. Okay. Gano'ng katagal bago mo nasabi na I'm back? No? Naalala ko na lahat. Ito yung mga pinag-aralan ko. Ito yung talent ko. Lahat. Yan. Actually, medyo kailangan ko ata i-differentiate muna. Parang physical tsaka yung mental. Okay. So, sa physical, doon pa lang, half of my body, when I woke up, half of my body, walang pakiramdam. So, I wasn't walking. So, mula doon, inumpisahan ako sa rehab. Ultimo man lang abutin ng baso, kailangan ko pa i-train ang utak ko. Kumaga, So, yung mga sa movie na ginaganon yung paa, ginawa sa'yo, and wala kang Yes. nararamdaman. wala. Oo. And Kumaga, paano mo nasasabi? Nakakapagsalita ka ba ng normal noon? mahina. So, kaya useful sa akin si iPad dati. Kasi, hindi ako narinig ng kapatid ko, ng daddy ko, binibigay ko, para lang mag-gets nila. So, pati speech therapy, tinamaan din. Lahat yan, dinaan ako. Oh my God. Oo. So, pero ito, physical, mula sa pagtayo, paglakad, as in, ang pinakamahirap, syempre, may training yan, diba? Tapos, yung unang beses na pinatayo ako, I had 3 male nurses na nakapalibot sa akin at bumagsak ako. So, imagine that devastation na nagagawa ko to dati. Ano ba? Normal akong tao. Tapos bilang pagtayo ko, bagsak ako, 3 tao ang sumasalo sa akin. Tapos, dahil nga, yun din nga, medyo parang sabihin natin, it didn't look good or parang baka mamaya hindi pa uli mangyari. So, it took me another 2 weeks. To the point na ako pa nangungulit sa doktor na parang, pati mo pa ako pinapalakad uli, pinapatayo uli. So, I even asked uli na parang, ano ba, hanggang dito lang ba ako? Pero the next time na ginawa nila, katayo ako mag-isa. So, nakita ko yung difference ng ano yung normal, pero nakita ko rin how God worked dun sa healing ko. Was there a change of your outlook in life because of this accident? Diyan ko gusto ihiwalay si physical at si mental. Si physical, I was happy that I was walking uli. Nakapaglakad na ako, nagumagala ako sa loob ng ospital, nalalakaran ko ang galeriya dahil malapit sa ospital. Alam mo yung gano'n. So, happy ako. Pero, meron tayong tinatawag na PTSD. So, doon pa lang, I didn't understand what that was. They were all talking about it. Na nasa hospital pa, they were all talking about it na you had to go to, dadaan ka pa rin ng therapy. So, nakabalik na ako sa trabaho. And then, people started talking about me. So, parang may weird reactions daw ako, na parang, kunwari, may bumagsak na libro sa sahig ko, gugulat na ako, iba na yung gulat ko. Tapos, may time na nasa So, kotse. parang may trauma. Yes. May time din na nasa kotse kami. Tapos, may tinamaan yung brother ko. Kasalanan niya. Tinamaan sa harap namin na kotse. Ako nasa likod. Pero, yung reaksyon ng katawan ko, umiiyak talaga. Kasi, nagwawala ako. Na parang kahit yung parents ko, what's happening? So, may ganong klase. So, that's when I realized, Ano yung dinulook forward mo na since second chance in life mo na to Meron ka bang ganong naisip? mas masasabi ko kasi, dahil nasa journalism nga tayo, we take pictures. Pero I don't like taking my picture. Kumbaga para sa akin, pipicture ako sa event, kumbaga current events. Pero sa akin, memories no. So, yun ang kumbaga yun ang masasabi kong very specific. I started taking pictures. Not of myself,
Pero, the memories. Kasi doon ko naintindihan na, mag-uusap tayo ngayon, hindi ko alam, baka mamaya bukas lang, maghiwalay na tayo, na hindi na kita makita uli. So, at least man lang, sa memories ko, meron akong patunay na friends tayo. So, yun ang naging change sa akin. So, kumaga, hindi lang pictures, pero I learned to value people. Kumaga, yun, I learned to value life, I learned to value people. Tsaka parang, hindi yung, dati kasi, pag may kailangan ako sa'yo, tsaka lang kita kausapin. Ngayon, baka hindi na kita makita uli. Mas yun ang naging pananaw ko na sa buhay ko. So, mamaya pwede tayo mag-picture. Kasi sabi mo nga, baka mamaya bukas di na tayo magkita, di ba? Yes. Pero at least buti hanggang doon lang. Kasi ako minsan, nagpapapicture ako. Kasi di natin alam, baka bukas patay na sila, di ba? So, at least ito, baka hindi lang tayo magkita. Okay. Sige. So, isipin natin, no? Sige, probably, I don't know if you know the exact figure, pero ballpark figure lang, no? We know it's expensive, pero ballpark figure nung inabot sa ospital, sa... Sige, ang present kong cost sa korte is 2.4 million. 2.4 million? Yes. This is, lahat ng, yung dalawang hospital, lahat ng professional fees, lahat na yun. Basta medical ko is 2.4. 2.4 million, pinresent mo sa korte. Yeah. So, nagkaso ka? Yes. Kaso kayo. Allegedly, I believe, no, sa kwento natin kanina, allegedly, yung suspect is a son of a politician. Right? Where is that person right now? Honestly, I don't know. And I don't want to care. Kumaga parang sign, I don't want to build that anger. Kasi parang feeling ko, at one point, hindi ko na kayong with justice. Kumaga parang, I still want to have a hope na somewhere out there, you won't do that again. You won't get yourself drunk at lakaran mo, ayawan mo yung responsibility na dapat na ginawa mo. How about yung tricycle driver na nagda-drive? Would you know nasan siya ngayon? Ang alam ko, nasa province na siya. Actually, mas parang siya yung nasaktan. Kung ako, 19 days sa hospital, siya, half day lang, nagising na siya. Pero, when we saw each other, umiika-ika. Makita mo ko ngayon, naglalakad ng maayos siya. Napapagod na siya. Well, kasi medyo matanda na. Senior na siya ata nung time, or approaching senior. Tapos, truck driver siya. So, alam mo na yung hindi niya kayang umupo na maayos. He changed my view over tricycle drivers. So, ako ngayon, ang laki na ng, well, dahil sa reporting tayo, sa akin nung yung akit ng presyo ng gas, ako nakatinok sa mga truck drivers. So, ngayon, at the same time, kunwari, basta hindi, iba na yung respeto ko sa kanila. Kasi nakita ko nga na, yun pa, it was the Tricycle Drivers, Association ng Tricycle Drivers, na nagdala sa akin sa ospital. So, doon pa lang talaga, parang, iba to. Kumaga parang, we value the smallest people. Kasi sila, pagka sumakay ka sa kanila, aalagaan kanila hanggang sa destinasyon. Support PWDs by grabbing your shirts in Lazada and TikTok. Please follow our Instagram and Facebook page, Ascend Lifestyle PH. Grab your donuts at Mr. Donut Ledex. Get your JDM and luxury watches in watch lineup through Facebook and TikTok. Thank you, Ghost Coffee, for your support for this episode.